Mga kasayan, electric fan muna tayo. May dinala sa ating electric fan dito, walang power. Tapos, nag-stack yung ano niya, nag-stack yung kanyang busing, yung pinakatubo. Siya ba? Kaya meron tayo dito pabukpok. Pwedeng martilyo, pwedeng plies, kahit ano man yung may bato, pwede rin. Ang una nyong gagawin dito, nag-stack to ha. Nag-stack up siya, hindi na umandar, wala nang power. Ganito siya ba? Yan siya kasaya, no? Walang power, walang ugong. Bigla na lang namatay. Tapos pag-check ko dito, mabigat, ayaw umikot. Dapat ang ikot, katulad nito, pinalambot ko na to. Yan, ganyan. Freewheeling dapat yung ikot niya. Ang ginawa natin dyan, ginamitan natin itong pampukpok. Ito gagawin nyo ha. Bunutin nyo mga sa may ano, pag mag-test kayo. Kailangan safe lagi. Pukpukin nyo lang siya. Tamang lakas lang ng pagpukpok, tapos pa konti-konting oil. Habang pinupukpok at pinapaikot to. Pag napalambot nyo na siya, tsaka nyo siya lagay yung LC. Yan, kailangan ganyan na freewheeling na ikot niya. Tsaka na tayo magpupunta ng ano. Ito yung unang ano natin ha. Yung nahanap natin ng dahilan kung bakit hindi na siya umandar. Ito yung dahilan. Pagkaganto kasi kadalasan, nagiging sakit ng ating electric fan ay thermal fuse. Katulad din ng ating rice cooker, yung dating mga video natin. Dati may mga video tayo nito. Pupunta tayo din sa likod. Ito. Yan. Hahanapin natin yung ating capacitor. Ito yung ating capacitor. Tapos, yung ating main. Yung main line o yung ating common. Ito siya ba? Ito, pag diretso natin, pansinin nyo gumagalaw ha. Ayan siya oh. Ayan siya ba? Tapos, ito yon. Hanapin nyo lang to. Ayan siya ba? Ito, dito to nakalagay ha. Yan. Diyan nakalagay itong ano to. Capacitor. Tinanggal ko lang para naka-ready na yan sa pagbibideo natin. Etong dalawa na to kasayang ganito ha. Ito. Ang pagtanggal nito, papantayin nyo lang siya, sinakatupi lang siya, tapos mahuhugot nyo na yan. Ayan siya. Tapos etong capacitor, pag ito, inilagay natin to rito, ang model natin ano ha, Air Max. Air Max yung ano natin. Model natin Air Max. Tapos, ito. Ang gagawin natin yan, ganito ha, yung pag-test natin, saksak natin siya. Pag saksak natin, idikit lang natin siya rito. Kahit alin sa dalawa ha. Kahit alin sa dalawa, ididikit lang natin siya. Ayan siya kasaya na. Kita nyo, umikot na siya. Yan, sa kabila. Ang hahanapin nyo rito ay yung hangin na nasa harapan. Yan siya kasaya na. Yan. Nasa likod ko yung hangin. Pag itong pula, yung hangin nasa likod ko ha. Dapat yung hangin niya ay nasa harapan. Tingnan nyo kasi napakasimple lang ng pag-bypass. Ayan siya ha. Ito, yung forma niya. Kahit dito sa wire, kahit alin sa dalawa sa wire na yan. Yan yung pinaka-pag-bypass natin ha. Huwag na huwag yung hawakan to kasi 220 to ha. Hindi katulad to ng mga 12 volts lang. Ito na yung ito yung tamang ikot. Sa kulay sa kulay gray. Yung tamang ikot niya. Ayan, pansinin niyo ha. Tingnan mo yung hangin. Nasaan? O, yan ha. Okay, ibig sabihin tama yung hangin niya. Ito ngayon yung gagawin natin. Yan. Simpleng-simple lang siya kasahin ha. Dito ay gagamit tayo ng thermal fuse para safe na safe yung natin.
tayo ng thermal fuse. Ito siya. Ang ganito ha. Ayan yung thermal fuse. Para hindi na tayo magbubukas dito, maiwasan natin yung pagkasira ng ating motor kasi yung mga windings nito masyadong maliliit lang. Kaya ang gagawin natin dito ay hindi na natin siya bubuksan. Dito na tayo dediretso ha. Ito, yung tandaan nyo, ito yung yung nakaipit lang, tatanggalin lang natin to. Nakaipit na to. Tapos, etong thermal fuse na to, halimbawa, ito yung thermal fuse natin ha. Yan, halimbawa, ito yon. Ito, halimbawa, ito yung thermal fuse natin ha. Bali, ilalagay natin tag-isa. Ito, lalagay lang natin siya ng tag-isa. So, dyan, dito sa kulay gray. Yan. Kasi kung ganito yung gagawin nyo, okay na, tapos na. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung safe. Iba pa rin yung safe na gagawin natin. Kaya itong thermal fuse na to, ito yung magse-save para kahit maiwanan mo yung electric fan, umanda naman siya ng 24 hours maiwanan. Pag nag-overheat, puputok lang yung ating thermal fuse. Safe na safe pa rin siya. Sigurado pa rin na safe yan kasi puputok to. Ito halimbawa, ganito lang yung yung pinaka-linya niyan. Tapos tatabi lang natin sa gilid. Pag tinape natin dito, makakapag-ikot pa rin ng maayos yung yung ating electric fan. Mas madali pang sira to kasi na yung bigla na lang huminto. Yan pa yung mas mga madaling gawin eh. Sasaya na, pansinin nyo yung okay na papunta rito. Pag hindi, ilipat nyo lang to sa kabila. Dalawa lang naman yung ng capacitor. Ililipat nyo lang siya pag baligtad yung ikot. Ngayon, kung talagang wala kayong makuha ang capacitor at kailangan nyo siyang magamit, ganito yung gagawin natin kasi 2 amperes lang siya. Maghahanap tayo ng manipis. Maghahanap tayo ng manipis na wire. Magse-set up tayo ng manipis na wire. Ito, ilalagay natin siya sa gitna. Ganito yung mangyayari. Kukuha tayo ng wire. Papakita ko sa inyo. Ang gagawin natin, ganito. Tingnan nyo ha. Ito yung pinaka-sample natin na gagawin ha. Isa-sample ko lang sa inyo to ha. Ito yung pinaka-sample natin. Kung wala talagang thermal fuse. Pampansinin nyo ha. Ayan o. Kasi yung inahanap natin 2 amperes lang eh. Etong mga wire na ganito yung ginagamit natin, mas makapal siya. Ito mas manipis to. Titipan natin ha. Ang pormahan nito ay ganito. Ganyan. Tignan nyo ha. Okay, para mas malinaw, ipoporma ko ng ayos. Tsaka ako titipan na. Babalik ko kayo pagka nakaporma na. Yan kasaya ng forma na ginawa natin. Tignan nyo ha. Ito yung forma. Kasi 2 amperes lang to eh. Yan. Isang hibla lang ng manipis na wire. Yan siya ha. Kita ba kailangan? Kitang-kita ba? Tapos, titipan natin yan syempre. Titipan natin na hindi na. Pag tinipan to, hindi pa pwedeng magdikit din to na ganito ha. Hindi rin siya pwedeng magdikit. Ganun pa rin yan. Mataas pa rin yung amperahe niyan. Kailangan, itong single wire na to na manipis, nakahiwalay siya pag tinape natin. Nakaganyan. Tapos,
Lalagay natin ngayon siya dito. Ito yung ilalagay natin kung wala tayong mabiling thermal fuse. Ganyan yung pormahan niya na ilalagay natin dyan. Titape natin yan. Pag natape natin, yung pag-tape natin, siyempre, naka-ano to, naka-ganun to. Kung magkaroon ng grounded, magkaroon ng overheat, siyempre, automatic, puputok lang to. Mapuputo lang to. Pag naputol to, safe na yung ating safe na yung ating electric fan. Iwas sunog sa motor ng electric fan at lalong-lalo na sa ating bahay. Kung maiwanan naman natin. Ganun lang ang gagawin nyo, kasayan. Ito yung safe na pag-bypass ng ating electric fan para magamit yun. Lalong-lalo na napakainit ngayon. Tandaan nyo, kasayan, pag nagkabaligtad pag nagkabaligtad yung yung paglagay nyo sa capacitor, yung hangin nasa likod, ilipat nyo lang dito. Ganyan lang yung gagawin natin ha. Ito yung pinaka-sample ko sa inyo na pwede nyo gawin kung wala kayong mabibiling thermal fuse. Siguradong magagamit yung electric fan nyo. Ito na kasayan yung pag-finish natin ha. Pag-finish product natin. Ito yung ating fuse. Ayan siya ha. Sa isang capacitor, sa gray, para yung hangin nasa harap. Tapos yung isa rito, dito natin siya nilagay Sinama natin siya rito. Pwede rin dito ikat yung yung wire, pwede rin. Sinama na lang natin dito, saka natin tinaypan. Tsaka yan ito na yung yung manipis na wire, nakatape na siya. Kung sakaling wala kayong thermal fuse. Yan na siya Tapos, dito natin siya lalagyan ng cable tie, tapos ibabalik natin siya rito. Napapansin niyo yung forma natin na ito yung forma natin para safe na safe, pati yung pwesto 1. Sasay na. Yan, tupin nyo lang siya konti para hindi siya harang. Tapos ito, dito siya Lalagyan nyo ngayon siya ng cable tie. Hindi na kayo papasok sa loob pa. Wala siyang babanggaan. Para safe na walang walang maiipit na wire. Isa rin yung pag-ipit ng wire, isa rin sa pinagmumulan pagkapatay-patay yung ating electric fan. Pag natatalupan. Tapos pag sasalpak na natin siya, kailangan nakapwesto pa rin sa atin ng maayos pa rin yung pwestuhan Pag hindi siya mailalagay, ibig sabihin ito ipoporma natin, bumabangga siya. Kaya ganyan yung pormahan niya. Kahit nasa labas yung fuse natin, malinis pa rin siyang Kasi dito lalagay natin yung rito yung lipatan. Kapit natin ang takip na likod, sa harap naman. Yung basic na. Wala nang kahirap-hirap pagka dito na. At testing lang natin dyan kung yung ikot niya ay nagka-problema. Siyempre kailangan walang problema yung ikot niya. Lakas. Ayos. Yan siya kasay, Alam binabanggaan. Ganon kasay yung pag-bypass Sure ball tayo sa pag-bypass. Hindi ito yung ginamit natin kasi makapal na wire to. Alam niyo naman yung electric fan, manipis yung wire yun. Kaya gumamit tayo dito ng mas manipis lang na wire katulad dito. Mas manipis to Itong mas manipis na to, ito makapal to. Ginagamit natin Ayan. Yung matigas, ito yun. Yung ginamit natin, ito yung magsisilbing fuse pag wala kayong nakuwang thermal fuse. Kaya safe na safe yung ating electric fan. Ganito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.